tayo ng martial law. Wag naman sana. Yung rally na gagawin po sa January 13, sana naman ay maging matahimik. Peaceful. Yung pagsali natin sa rally, pakikita lang natin yung suporta. Pero wag na tayong gumawa ng mga hakbang na mas magiging malala ang sitwasyon. So, eto, once na ideklara ang martial law, magkakaroon ng problema tayo. Siyempre, magkakaroon ng consolidation of power. Oo, at yung executive branch, siyempre, i-consolidate niya ng kanyang power at through the issuance of presidential decree, akin to the actions of late dictator Ferdinand Marcos Sr. Magkakaroon po ng abilidad ang administrasyon na diktahan po ang gobyerno sa national affairs na iisa ang autoridad. Martial law. Martial law. Ay napakahirap po pag martial law na, sir, di ba? Abolish na ang dalawang kapulungan dyan. Oo, wala na yun. Yung Senado at saka Kongreso. Oo. Magiging one-man rule na lang. So, sana naman yung pong January 13 ay maging peaceful. Maging tahimik at sa paraan po na tayo ay sasali, ipakikita lang natin, papahayag lang natin ang ating suporta doon sa pahayag ng ating Pangulo na ito naman ewan ko naman dito sa ating Kongreso. Sana naman maging matahimik yan, sir, Walang violent confrontation, walang unruly, walang grupo na sumabotahe sa malaking event na yan sa January 13. Sa January 12, gun ban na. Opo, mayroon ng gun ban, para sa midterm election. Oo. So, siguro makakatulong din yun, di ba? Tama. Makakatulong na walang pwedeng magdala ng baril, kundi yung mga naka-duty lang ng mga autoridad natin. Mga duly authorized na law enforcement natin. So, yan po sa January 12. Pagdating ng January 13, may rally. So, sana tuloy-tuloy na. After rally, dito na tayo pupuko sa February 11. Simula na po ng kampanya. Pag simula ng kampanya, paano pa kayo ito? Bakit ikaw, alam mo naman na wala ng material time. Bakit ka magsasampa pa ng impeachment? Oo nga. Another impeachment. Ano bang talagang sadya? Makakuha lang ng media mileage? Oo. Kahit na alam nila, nawala na rin. Chance na talaga. Hindi ko maintindihan din Well, that is political yan. Mga move sa politika. Strategy. Para makakuha ng attention. Pero kung titingnan natin, yung legitimacy ng wala na. Wala na Wala na pag-asa. Wala nang time. Kasi, sir, may mga politiko na apprehensive na isulog yung impeachment. Kasi takot sila. Baka yung chance nila sa 2025 election ay mapurnada. Yung chance na manalo. Sigurado yan. Oo, kasi ang butante ng Duterte ay hindi pwedeng tawaran yan. Hindi mo may isang tabi yung kanilang kabig pa rin hanggang ngayon, di ba? Marami, Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live